Congresswoman Rosemary Panotes, ipinagdiwang ang kanyang kaarawan sa pagtulong sa mahihirap na mamamayan. Minabuti ni 2nd District Representative Rosemary Panotes na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga kapuspalad na kababayan. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Tess Kalimlim. Kabilang sa mga pinahatidan ng pagkain ng mambabatas sa kanyang ika-39 na kaarawan, ang mga orphan, deaf and mute, at ang mga magtitinda ng kandila sa St. John the Baptist Church. Hindi nagawa ni Panotes na personal na iabot ang mga pagkain dahil kasalukuyan umano ito noong nilalagnat. Dahil dyan, kung kaya't ang kanyang Chief of Staff na si Voltaire Conejos Panotes ang nanguna sa distribusyon ng pagkain. Unang tinungo ng grupo ang Our Lady of Guadalupe Orphanage Foundation of Daet sa Labo. Sumunod ang Halfway Home sa Bagasbas, ang mga deaf and mute sa Abanyo, at ang panghuli, ang mga magtitinda ng kandila sa St. John. Nagpasalamat naman ang mga nakatanggap ng pagkain dahil hindi umano sila nakakalimutan ng mambabatas. Siyempre po, masaya. Kasi hindi niya kami nakakalimutan na makasama yan tuwing sa special na kaarawan niya. Kong, happy birthday po. Sana po marami pang birthday and blessing na dumating sa inyo. And salamat po sa hindi nyo kami nakakalimutan taon-taon. Mula po sa inyong ama, sa ina, hanggang sa inyo po. Pinapadagos nyo po gabos ng inyong serbisyo. Ayon kay Voltaire Panotes, taon-taon itong ginagawa ng mga Panotes kahit noong ang mga yumaong sina dating Congressman Eming at Toots Panotes pa ang naninilbihan. Ngayon ay birthday po ng ating Congresswoman Ate Rosemary Conejos Panotes. Ito pong ginagawa niya ay taon-taon niya po. Last year, ganito din, namigay ng pagkain para sa mga kandila. Actually, galing kami sa Deaf and Dumb, galing kami sa orphanage, galing kami sa Halfway. Lahat yun binigyan kasi yun talaga ang kinagawian niya. Kasi iba naman yung kay birthday ni Tita Tut sa ano yun, sa mga BGMP yun, sa mga preso na may pamisa tapos pakain din. Sa 20 din yun, gagawin ngayong year. Every year din yun. Kumbaga, nadagos-dagos lang yung gawain ni Tita Tut sa kanilito ini. Liban dyan, tuloy-tuloy pa rin umano ang pamamahagi ng kanilang tanggapan ng mga wheelchair, gamot para sa mga nangangailangan, at ang pagkakaloob ng mga infrastructure project sa mga nangangailangang barangay sa ikalawang distrito ng Lalawigan. Tuloy-tuloy lang yung mga projects at saka mga infrastructure na projects tulad yung secondary national highway, Wasod papuntang Lanot, tuloy-tuloy na po yan, ginagawa na po yan ngayon. So, yung river control, yung concreting natin, yung covered courts, school building, senior citizen building, lahat po yan tuloy-tuloy lang. Actually, madami siyang projects ngayon sa mga kabaranggayan na binibigay. Yung pinagtutulungan po nila na project, yung parang ano nga yata, yung tawid na tulay bago na gagawin is tuloy-tuloy na din po yun. Ngayon po yung 2024 gagawin. Actually, simulang Lanot na National Highway, pababa na yan. Kasama na yan yung Pambuhan na tulay, kasama na yan, dire-diretso na yan yung paggawa na Secondary National Highway Road. O, dire-diretso na yan, kasama na yung tulay, may budget na din po yun. Actually, sa pagtutulungan po yan ni Governor Dong Padilla kasi syempre talagang nag-aano naman sila tutulungan para sa ikakaunlad ng ating 2nd District ng Camarines Norte. Bagamat hindi raw mahilig mag-post sa social media si Panotes, ay hindi naman daw ito nangangahulugan na wala siyang ginagawa at nagpapabaya sa tungkulin. Si Panotes, huwag po kayo magsawa magsuporta sa kanya kasi although hindi po siya hilig mag-post, hindi po siya hilig mag-Facebook, yung proyekto naman ay andyan naman, tapos nagtatrabaho naman po siya. Samantala, naghanda naman ng sayaw ang mga bata at mga bulaklak na gawa sa makukulay na papel bilang regalo nila sa kongresista. Ang mga deaf ay naghandog rin ng awit na happy birthday sa pamamagitan ng sign language. Para sa CNTV News, Tess Kalimlim.